Hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo dito, mga kababayan. Ito, Lacson! Ay, balik Blue Ribbon! Ito mga kababayan, matapos po na umalis itong si Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nga po sa pressure ng kapwa niya mga senador, dahil ayaw po ng mga ito na mapangalanan at yung direksyon na tinatahak daw ay hindi dapat yon kasi hindi daw tinutumbok kung sino ang mastermind. Pero ngayon mga kababayan, mga ka-GP Natics, etong si Panfilo Lacson ay napapabalitang babalik sa Blue Ribbon dahil wala nga pong gustong umawak ng nasabing posisyon. Bakit GP walang gustong humawak ng nasabing posisyon? Takot sila lahat. Siyempre, ayaw nilang hawakan, nanganganib ang kanilang mga sarili at baka mamaya ma-expose pa sila. 'Di ba? Pero ngayon sa pagbalita na pagbabalik nitong si Panfilo Lacson, mga kababayan, siyempre mayroon na namang isang pangalan na siyempre na lagi naiepal. Walang iba kung hindi si Marcoleta. Alam naman natin yan. Siya ang pambato ng mga DDS. Okay? Ano ba mangyayari mga kababayan dito sa pagbabalik ni Panfilo Lacson? O ayon po dito sa balita. Ayan. Sabi dito ni Tito Soto, ang balita ngayon post, Lacson babalik bilang Blue Ribbon Chairman. Okay, posibleng muling pamunuan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee matapos ihayag ni Senate President Tito Soto na karamihan umano sa mga senador ay gusto siyang bumalik bilang chairman. Alam mo, ano dito parang 50-50 ako. Bakit kanyo mga kababayan? Bakit 50-50 tayo dito? Unang-una kapag babalik si Panfilo Lacson tapos hindi niya pa rin magawa ang gusto niya, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Oo. Kung halimbawa sila pa rin ang magpapatakbo sa'yo, dapat may sarili kang tinatawag na kamay na bakal. O kaya naman mga kababayan, hindi sila yung aharang. 'Di ba? Dapat kailangan dumaan sa tamang proseso, kung ano yung talagang ginagawa nyo diyan. Unlike nung nakaraan, biruin mo, binastos ka ni Marcoleta, hindi man lang pinagpaalam sa iyo yung kanyang witness, 'di ba? Tapos nung sila mga ka-GP Natics ang nakaupo, meron na palang plano, Ma'am Norma Reyes, magandang gabi po. May plano na pala sila na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, pero hindi naman pinaalam doon sa mga miyembro ng Senate Blue Ribbon. So, dapat dito, kapag ikaw ay bumalik, make sure na talagang hindi ka nila papatakbuhin o hindi ka puppet, 'di ba? Mga kababayan, dapat ikaw may sariling kilos. May sariling kilos at dapat dumaan sa iyo ang lahat. Hindi pwedeng sila ang masunod. Hindi pwedeng silang masunod. Dapat ikaw ang masunod dito. Sabi rito, hopefully makatawag kami ng meeting very soon before the end of October. And then hopefully, baka medyo makumbinsin natin si Senator Lacson na bumalik. Senate Blue Ribbon Chair, karamihan ng kasama ko sa majority gusto Gusto siya bumalik. Okay sinabi ko na sa inyo, ako gusto ko rin bumalik. Etong si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Kasi marami ang nagtitiwala sa kanya Maayos yung pag-handle niya. Kaya lang mayroon talagang, di ba? Lagi namang merong epal Kilala nyo kung sino yung epal na sinasabi natin. Yung tahol ng tahol at lagi pong nakasunod, mga kababayan, stalker, na itong si Panfilo Lacson. Di ba? Kasabuat din kasi kaya Walay gusto mag-share ng BR. Tama, di ba? Kasabuat sila lahat Lahat sila may kinalaman. Kaya nga, there was a time na nagpa-interview itong si Alan Peter Cayetano and he admitted, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari, hawakan nila sa leeg itong si Panfilo Lacson na magkaroon ng consensus every time that they have information, mga kababayan, that need to open in a public, kailangan dumaan muna sa kanila, mag-agree muna yung mga senador. Anak ng baka. Kaya nga merong
tawag dito majority at minority. So dapat yung nag-uusap lang doon tungkol sa majority, sila or yung kasama doon sa yung mga member ng Blue Ribbon lang dapat ang mag-uusap-usap. Bakit kailangan pa makialam yung iba pang mga senador na wali naman? 'Di ba? Halatang-halata na meron silang pinapanigan, meron silang pinoprotektahan. Sabi nila, kung saan dali ng ebidensya, dapat nandoon tayo. Bakit kapag pinangalanan ng mga senador, kailangan dumaan muna sa kanila? Pag pinangalanan ng mga kongresista, okay lang. Diba? Ala na naman ang bulldog na kalbo, iiyak na naman sigurado. Si Marcoleta 2K, stalker ni Lacson. Naglolo ko sipi ko. Kawawa naman yung sipi. Palitan mo na kasi, ma'am. Ako nga, nagpaplano nagpaplano na magplan. Mangutang ng mangutang. Kasi kailangan natin yan eh. 'Di ba? Hi, Mama Imelda Lamelo. Shoutout po sa inyo dyan sa Milan, Italy. Sana kasi pag may nagbastos, backupan si Lacson ng majority, hindi yung pinababayaan lang mabastos si Lacson. Ang problema kasi ganito, Ma'am Aurelia, Mami Labs, di ba? Yung mga bastos, imbis na backupan siya ng majority, kasi yung mga majority, mayroon din kasi mga tinatago. Remember what Cayetano said, mga kababayan? Inaharangan nila lahat ng mga bagong progreso, bagong achievement o sino man yung mga bagong iaharap, kailangan daw dumaan muna sa kanilang mga palad, sa kanilang mga daliri. Oo. Pero ako gusto ko talaga kung paano mag-handle itong si Lacson. Kasi nabibigyan niya ng time. Pero syempre kung ikukumpara natin doon sa HOR, mas gusto ko sa HOR. Kasi mga kababayan, napakaano talaga nila. 'Di ba? Yun sila ay may decorum, maayos. Tapos yung line of questioning, 'di ba? Is sobrang right yung kanilang line of questioning. Hindi po sila nagsasapawan. Hindi sila nagsasapawan doon. Every time na nagpapalit po ng magi-interpolate, they jot down notes. So, parang pag-turn na nila, meron silang relevant question to ask. Hindi kagaya nung dito sa Senate, lalong-lalo na si Marcoleta, ang namuno noon, kanya-kanya. Kanya-kanya, mga kababayan. Puro mga, anong tawag doon? Parang pasikat, di ba? Gustong kunin yung stage. Idol, kilala ko, tinutukoy mo, walang iba kundi yung kamukha ng aso namin, si Bulldog. Nga, makabili nga ng bagong, sama mo na ako dyan, mama. Charot. Ganing Archola, shoutout po. At syempre, kay Ma'am Heidi AC. Ayun, kikilatisin muna nila. Oo. Yun ang gusto nila mangyari, kilatisin daw yung bagong resource person. Okay naman sa akin yun, kilatisin yung bagong resource person. Kasi mga kababayan, that's part of tinatawag nila na betting, ano ba yun? Ano ba yan? Yung betting process, okay? The part of betting process na kailangan i-bet mo muna kung sino tong taong to. Baka mamaya naman mga kababayan, may sira pala to sa tuktok, 'di ba? Gusto lang sumikat or baka ginagamit lang yung kanilang hearing para mag-gain ng kung ano-ano, ng views o baka mamaya mga kababayan, baka may kapalit na pera, something like that, 'di ba? So dapat dumaan sa betting process. And mga kababayan, hindi pwede dapat na iba-bypass mo yung chairman. Chairman nga eh. Napakabastos mo naman na meron ka kung bit-bit, hindi na kailangan dumaan sa chairman, ihaharap ko na lang. So nangyayari, yung chairman parang out of the box tuloy.
'Di ba? Oh, lagi po kitang pinapanood, sabi ni Mama Imelda Lamelo. Minsan team replay, minsan live, kaya lang di ako papansin. Sana ma-shoutout din ako. Minsan, tamo ka po tamo? Tama ka po, masaya kami pag name mention ang name namin. O, ayan, binention ko na name mo, Mama Imelda Lamelo. Ang gusto ko kasi, binabasa ko yung comment ninyo when it related to the topic. 'Di ba? Hindi naman yung papa-shoutout pa kayo in the middle of the topic. Okay lang din yun, minsan-minsan. Pero, mas gusto ko yung batiin kayo sa umpisa. 'Di ba? Sa umpisa, para alam ko nandiyan kayo. Hindi yung nagko-comment lang kayo. Pag comment nyo, layas na kayo. 'Di ba? Oh, si Markeleta puro lang pasikat. Magnanakaw din pala, puro lang siya depensa diskaya. Nelson Tolin, scrutinize muna. Oo. Direct ang tanong, walang drama sa HORE hearings. Tama, correct kayo dyan. Susuriin muna nila kung credible. Tama. Kailan ulit GP Blue Ribbon? Wala pa, Mami Labs. Kasi pag-uusapan pa ata bukas. Pero ang exciting kasi bukas yung pagpapile lang kaso laban kay Bongo. Ayun ang inaabangan ko Dapat kasi abolish na lang ang Senate kasi ang gulo nila. Mas marami ang walang pakialam sa kapakanan ng taong bayan. Alam nyo, hindi, gustuin man natin yan na i-abolish ng Senate, pero hindi yan basta-basta. Dadaan sa proseso yan. Kailangan magpalit muna tayo mga kababayan ng form of government. Kung gusto nyo ma-abolish yung Senado. Kasi hindi papayag, tingin ninyo, papayag yung mga senador na ma-abolish sila. Eto nga si Cayetano Plap lang yung ginawa na lahat daw mga kababayan ay magsipag-resign lahat from top to bottom. Plap lang yun. Nung pinapauna siya, sabi ni Atty. Claire, sige mauna ka. Sige mauna ako, pero kailangan may kasunod May garantiya na kasunod ako. Ibig sabihin, di talaga nila gusto yun. Mga kababayan, ayaw nila na mawala sila dyan. Biruin mo naman. Kaya nga itong mga artista pumasok sa politika, senador kagad. Kasi malaking pera. Halos 400,000 every month ang sahod ng mga yan. Tingin ninyo mga kababayan, aalis? Gusto nila na sila po ay ma-abolish? Hindi, yan papayag. Minsan silent lang ako pag nasa work, naka-headphone. Di para kayong para kayo. Pag tumatawa kayo minsan naalala ko nung last year na talagang sobrang hyper ako. Mga kababayan. Nung hindi pa masakit-sakit yung mata ko, Diyos ko, talaga naman. Lahat talaga. Hindi yung constitution natin at syempre yung form of government na din. 'Di ba? Ako GP gusto Sabi ni Alaga, akong nandito habang may ginagawa. Oo naman, si Alaga 143, 'di ba? Lance Christian Baldanzo, pwede po ba i-postpone ni PBBM ang 2028 election tulad ng pag-postpone niya ng barangay election? Hindi yan. Hindi yan kagaya. Magkaiba yan na Lance Christian. Magkaiba yan. 'Di ba? So, wala siguro ako sa right position to explain, pero magkaiba talaga yung national election tapos barangay election. Yung barangay election can be postponed by our president, pero yung national election medyo malabo yan. Malabo talaga yan. Much stronger na yan si Lacson. Sana High Daisy. Yan, sabi ni Tabul. Ay, Table yata gusto ni Angry Bird. Meltdown Mercoleta, hindi chair. Kala ko Tabul Pag may balbas kasi na kandidato para sa Senate, boto nyo agad. Bading pala. Yung may mga balbas, bading daw. Sir GP, si Kong Meow Meow, ano na balita sa kanya? Ayun, pusa pa rin. Nadadagdagan na po siya. Meron ng katandem ngayon. Nung una hinangaan ko yung nagiging katandem niya ngayon, si Boy Prescon. Nung una hinangaan ko talaga yun. Kaya lang mga kababayan, puro sablay. Biruin mo yung DPWH na pinagbintangan niya, sinira niya yung pangalan.
Sinira niya yung pangalan. Siyempre, the damage already been done. Mga kababayan. Tapos bigla niyang sinabi, ay, hindi pala yan yun. Hindi pala yan yun. Nag-resign na yung tao. Nag-resign yung tao dahil sa sinabi ni Boy Prescon. Nag-resign yung tao dahil syempre ayaw niya na magka-problema si Secretary Vince. 'Di ba? Mga kababayan. Oh, sabi niya gano'n. Sige, para mapatunayan ko na wala akong kasalanan at mabigyan ng priority, mabigyan ng space, ng time, at hindi ako magkaroon ng impluwensya or ma-impluwensyahan ko yung investigasyon. Nag-resign yung tao. Mga kababayan, itong si Boy Prescon, wala naman palang hawak na ebidensya, puro daw. Tapos may tumawag habang may Prescon doon sa Kongreso, anak ng baka, mga kababayan, gustong-gustong bida eh. Yari ka. 'Di ba? Hindi man lang mag-excuse. I'm on a Prescon, 'di ba? Call me later. Ganun eh. O kaya naman mag-excuse. Pag talagang kailangan yung tawag, lalabas. Hindi, dun, syempre sa Prescon, nandyan lahat ng camera nakatutok. Wala man lang, wala man lang tawag dito, pagkukusa ang baka. Iupo na si Tomboy Sara sa electric chair. Sabi ni Rima Joy Deleted, silibiste yan. Oo, diba? Silibiste. Hinangaan ko yan. Sinundan ko yung unang paglabas niya doon sa pangalan nung yung nag-bribe daw sa kanya na district engineer. 'Di ba? Ang problema mga kababayan, nagulat na lang ako. Nasaan na ngayon yung kinasuhan niya? Nakita pa nga natin doon yung pinaglagyan, 'di ba? Yung pinaglagyan may nakalagay doon crocodile. Tapos hindi naman doon pala niya nakasuhan mga kababayan. Diyos ko, kasi yabang lang, inuna yung pa-cute, inuna yung sumikat. Tapos ngayon sabi niya, siya daw humahanga dito kay Kong Sayad. Oh, nabudol yata tayo niyan, GP, dapat ikaso yan ni Yusek Perez. Ako, sa totoo lang, dapat kasuhan ni Yusek Perez. Bakit, mga ka-GP Natics? Total lang pag-uusapan na natin to kahit wala sa topic, dapat kasuhan. Kasi kapag hindi kinasuhan, namimiyasa Lagi nilang ang gagawin nila for publicity. 'Di ba? Para sumikat, para sila pag-usapan. Pero may mga nasisirang tao. Hindi na natin maibabalik yan Oh, hindi na natin maibabalik yan. Sira na yung tao. Nag-resign pa. Trabaho niya, iniwan niya. 'Di ba, para lang mabigyan ng pagkakataon yung kapritsyo mo na pinagbibintangan mo na siya ay tumatanggap ng ganito, ng pera galing sa flood control. Nakakahiya. Oo. Ewan, GP, joke. Di joke naman talaga yun Mukhang joke naman talaga. Magkamukha na nga sila Gusto nyo ba ipakita ko sa inyo yung picture ni Meron nata ako dito I-display natin para makita ninyo. Magkamukha na sila, guys. Tinitingnan ko kanina sabi ko, teka lang, parang magkamukha na sila. Ewan ko kung nandito Let me check. Ay, wala dito. Pero nakita ko yun, magkamukha na sila Dito ata siguro sa PC. Nandito ko na-save. Wala. Hindi ko na-save. Pero magkamukha na sila. Si Kong Miao, tapos si Kong Prescon. Ganun na yung tawag ko sa kanila. Pag ganun na ang tawag ko, ibig sabihin, hindi ko na po yun, hindi ko na sila, kumbaga, hindi ko na sila bet. Hindi ko na sila trip. Diba? Kung dati idol ko sila, ngayon hindi na. Cyber libel, 6 years imprisonment.
DDS pala yung libiste sa gawa niya. Oh, style libiste nga, guys. Style libiste, yung style DDS nga yung gawa niya, ni Kong Presscon. Di wow. Tapos wala ka lang gagawin. Si Ma'am Heidi AC, pinag-iisip ako kung sino sinasabihan niya na walang gagawin. Ako ba yun? Ay, Mami Emsa. Shoutout po sa iyo dyan, ha? Hello go, Mami Loves main account ko. Ay, ikaw din pala yun. Kaya pala minsan nagugulat ako eh. Inaabangan ko rin yung kay Bongo gamit nila yung pangbubudol niyang malasakit. Correct. Si Mami Labs hindi nyo mapamember. Yung mga naka-iPhone dyan ha, wala pang dumadagdag sa member ko. Yung mga nagsasabi dyan, iPhone kasi ako eh, wala yung membership, wala yung join. Mayroon na. Twins nga sila, magkamukha talaga, no? Mga kababayan, kala ko pa naman matino. Yung pala, ampaw ang putik. Ayan ha. Yan ang magandang balita natin. Sana abangan natin din. Sana this week pero sabi ni Lacson, 'di ba, daw? At the end of the month. So mga November na siguro magkakaroon ng Senate Blue hearing. November na magkakaroon ng Senate Blue Ribbon hearing. Sigurado 'yan. Oo, magkamukhang engot. Yun lang. Si Marcoleta Bulldog, si Chavit Singson. Ulyanin magkamukha. Magkamukha. Nako. Kayo talaga, Okay, so ayan, iwanan na natin mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Mamaya na si Magalong. Ito muna ang pag-usapan natin. Ito pa lang si